At ayan po mga ka-crypto, sabi sa ating balita ngayon dito ay Clarity Act update for XRP Army. Senator Cynthia Lummis makes fresh statement. Ayan, isa po itong mahalagang update na dumating mula sa corridors ng Washington DC na matagal na pong inaabangang marinig ng buong XRP community. Si Senator Cynthia Lummis, isa po sa mga pinakakilalang boses sa Senado pagdating sa digital assets, ay nagbigay ng pahayag sa Fox Business na maaaring magpabago sa takbo ng market. Sa isang video na kumalat online ay diretsahang sinabi ni Senator dito ang katagang "We are ready." Ayan, handa na daw tayo. Ayon sa kanya, ilang araw na lang ang hihintayin at ipapakilala na nila ang pinal na bersyon ng Clarity Act. Matagal na itong hinihintay. Alam nating lahat na hindi naging madali ang dinaanan ng batas na ito sa Senado. Noong May 2026, nakakuha ito ng botong 15:9 sa Senate Banking Committee, kung saan may suporta mula sa magkabilang panig ng partido. Pero simula noon, nanatili itong nakapending sa legislative calendar dahil sa mga usapan na kailangang ayusin. Sabi po ni Senator Lummis dito, 10 buwan na silang nagtatrabaho araw-araw para resolbahin ang mga isyong ito. Ngayon sa harap ng publiko, sinabi niyang handa na po ang lahat. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang kalagayan ni XRP dito sa ating daily chart time frame. At kitang-kita natin na ang kanyang kasalukuyang presyo ay nasa 1.1139. Umangat po siya. At kitang-kita po natin dito sa ating daily chart time frame na kahapon or ditong nakalipas na candlestick ay bumuo po siya ng isang bullish candlestick at tumagos po siya dito sa ating downward trend resistance at minor resistance na 1.0897. Kaya nakabalik po siya dito sa ibabaw ng ating mga resistances dito. Kaya update lang natin ang mga nabasag na mga resistances natin dito sapagkat ito ang mga ito ngayon ay nagsisilbing support. Kaso ang problema, wala po tayong sapat na momentum. Kaya ang possible na mangyayari rito is baka magsa-sideways lang siya muna dito sa ibabaw ng 1.0897. At ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. Kaya ayan. Ang pangunahing ano nga ba ang laman ng Clarity Act? Ang pangunahing layunin po ng batas na ito ay ang paggawa ng isang federal regulatory framework para sa digital assets. Sa kasalukuyan, marami pa ring kalituhan kung sino ba ang may jurisdiction sa mga crypto assets. Kaya ang SEC ba o ang CFTC? Ang Clarity Act ang siyang maglilinaw kung saan magtatapos ang kapangyarihan ng isa at kung saan magsisimula ang sa isa. Hindi lang ito basta pagkahati ng trabaho, kundi paglalagay ng mga panuntunan para sa mga intermediaries, lalo na pagdating sa disclosure, obligations at paglaban sa money laundering at saka fraud. Ngayon sa aking opinyon, kung ako po ang tatanungin ninyo, ang pinakamahalagang bahagi ng batas na ito ay ang pagbibigay ng certainty. Sa mundo ng business, may kinatatakutan ng mga institution ang hindi malinaw na rules kaysa sa mahigpit na rules. Kapag alam ng isang kumpanya kung ano ang legal at kung ano ang bawal, mas magiging agresibo sila sa pag-adapt ng technology. Sa nakarang mga bersyon ng batas, ang consumer protection at law enforcement ang nagiging sanhi ng mga debate. Ngayon, kinumpirma po ni Lummis na ang lahat ng mga concerns na ito ay naayos na. Ang goal na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pag-iwas sa illicit finance at pagprotekta sa mga users ay mukhang naabot na nila sa bersyong ito. Ito ang kailangan ng market
para lumago. Ngayon, bakit nga ba sobrang importante ang August deadline? Sinabi ni Senador na nais niyang maisalang ang batas sa floor bago magsimula ang recess ng Senado sa August. Sa kasalukuyan, may 4 na linggo silang session at ito ang tinuturing ng maraming analyst bilang last realistic gate para sa pagpasa ng batas ngayon pong taong 2026. Seryoso po ang timeline na ito. Nang tanungin si Lummis kung posible bang magkaroon ng floor vote sa linggo po ng July 20, sinabi niyang inaasahan niya na iyon ang magiging direksyon. Ang pinal na direksyon ay nasa kamay ni Senate Majority Leader John Thune. Ayan. Pero ayon po sa senador, lubos na nauunawaan ng liderato ang kahalagahan ng market stability para sa digital assets. Ngayon, bakit ba tayo nagmamadali para sa August? Dahil po yan sa uncertainty, kung saan ay parang lason sa market. Kung aabot pa tayo sa susunod na taon ng walang malinaw na batas, baka marami pang kumpanya ang magpasya na lumabas na lang ng US para mag-operate sa ibang bansa kung saan mas malinaw ang regulations. Ito ang ayaw na mangyari ni Lummis. Ang pagpasa nito bago ang August ay magbibigay po ng signal sa buong mundo na ang US ay open for business pagdating po sa crypto. Kaya para sa akin, kung hindi ito maipapasa sa window na ito, baka mapilitan ang mga institution na mag-pause muli ng kanilang mga plano. At iyon ay hindi magandang balita para sa price action ng mga major assets. Ngayon ay bakit mas malaki ang maaaring makuha ng XRP? Dito na nagiging espesyal ang position ng XRP. Hindi tulad ng ibang tokens, ang relasyon ng XRP sa Clarity Act ay mas malalim. Alam natin na noong nakaraang Marso or March, ang SEC at saka CFTC ay naglabas ng pahayag na nag-classify kay XRP bilang isang digital commodity, katulad po ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang classification na iyon ay isang interpretive release. Sa madaling salita, hindi ito batas. Pwede itong baguhin ng ibang administrasyon sa pagitan lang ng isang memo. Dito po papasok ang Clarity Act. Kapag ito ay naging federal statute, ang commodity status ng XRP ay magiging permanent o nakapako na sa batas. Hindi na ito madaling mababago ng sino mang opisyal. Para sa mga institusyong gumagamit ng payment infrastructure ng Ripple, ang pagkakaroon ng ganitong legal cover ay napakalaking bagay. Mabibigyan sila ng confidence na mag-settle ng XRP ng direkta sa kanilang mga system nang hindi na kailangang maghanap ng kung ano-anong workaround. Tinatanggal po nito ang pinakamalaking barrier para sa institutional participation. Ayan, sa aking opinion, isipin po ninyo ito mga kakripto. Kung ikaw ay isang bangko, gagamit ka ba ng isang asset na pwedeng bawiin ang legal status anumang oras? Siyempre, hindi. Pero kapag ang status na iyon ay nakasulat na sa batas ng US, magbabago po ang laro. Ang Clarity Act ay parang paglalagay ng safety net para sa malalaking institutional players. Ito ang magiging dahilan kung bakit mas magiging komportable ang mga kumpanya na gamitin ang Ripple network para sa kanilang cross-border settlements. Kaya sa tingin ko, ito po ang missing piece na hinihintay natin para sa mass adoption. Hindi lang ito usapin ng presyo. Ito ay usapin ng utility at kung gaano kadali itong magagamit sa totoong mundo. At ngayon ay handa na ba ang lahat para sa prime time? 10 buwan ng pagod, pagkikipagdebate at pag-aayos ng mga technicalities. Ito ang inilaan
ni Loomis para mabuo ang batas na ito. Sinabi mismo ng senador na arduous o talagang mahirap ang proseso. Pero ngayon, ready for prime time na sila. Ang mga concerns na nagpatagal sa mga naunang bersyon ay mukhang nasagot na sa final draft na ilalabas nila. Sa aking opinyon, ang pahayag na "we are ready" ay hindi lang basta salita. Ipinapakita nito na mayroon na silang sapat na suporta o at least may malinaw na daan para makuha ang kailangang 60 votes sa Senado. Kung babalikan natin ang history ng mga crypto bills, madalas itong nadi-deadball sa committee level pa lamang. Ang katotohanang nakalagpas na ito sa committee at handa na para sa floor vote ay isang malaking achievement na. Kaya bilang observer po ng market, ang nakikita ko rito ay isang pivotal moment. Hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto industry sa US. Kung magtatagumpay po ang batas na ito ang magsisilbing blueprint para sa ibang bansa na nag-aalinlangan pa rin kung paano i-regulate ang digital assets. Lahat ng mata ngayon ay nakatingin sa susunod na ilang araw. Ang ating role ngayon ay ang manatiling updated sa kung ano ang susunod na sasabihin ni Senator Loomis o ang Senado sa kabuuan. At ayan, sa pagtatapos, malinaw na ang Clarity Act ay isa po sa mga pinaka-maimpluwensyang batas para kay XRP. Ang pagkakataong malak ang status nito bilang commodity sa batas ay isang milestone na hindi natin dapat baliwalain. Kaya abangan po natin ang mga susunod na announcement mula sa Senado sa mga darating na araw, lalo na ngayong malapit na po ang August recess. Ang bawat update mula sa Washington ay may malaking epekto sa tiwala ng mga investors. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video dito.